Amen. Pag-ibig. Ang teksto po natin ngayon is the love of the Father through inner healing. Ang sarap po pakinggan, ano? Nais ko pong ipaalam sa inyo, ang kalooban po ng Panginoon sa atin, ang desire po niya is to heal our wounds and take out our pain and hurt from us. So, heal our wound. Anuhin daw po yung ating mga sugat. Take out our pain. Tanggalin ang ating mga pain sa puso. At hurt from us. Yung mga damdamin nating sugatan. Okay, mga baby, tahimik lang ha. Kaya ba nating magmahal ng isang tao na may sugatan na puso? Yan ang tanong. Kasi ang unang-una mong nais gawin ay matanggal yung pain sa puso mo or suffering mo. That's how Jesus feel about us. Yan po yung nararanasan ng Panginoong Jesus. He loves us so much that He paid the price of our emotional healing sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Kung atin pong tatandaan, sabi nga po sa Isaiah 53 verse 4, surely He hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Siya po ang nagdala ng ating mga kalungkutan sa krus ng Kalbaryo. At sinasabi po, 53 verse 4, yan. 53 verse 4. At sinasabi din po rito, sa New Testament, ayon sa Grego, ang word daw na sorrow literally refers to anguish, affliction, grief, pain. Yan daw. Di po ba pag malungkot tayo, nasasaktan ang puso natin? Matamlay tayo, ayaw natin kumilos, tamad tayo, lahat. Pakiramdam natin yung mga buto-buto natin, masasakit, di po ba? Pero, sabi ng Panginoon, anak, hindi ko kalooban yang nangyayari sa'yo. Mahal na mahal niya tayo. Because of the love of Father, pinadala niya si Jesus dito sa lupa upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Subalit, hindi lang yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya ay upang maligtas. At hindi pa natatapos dun. Pag tayo'y ligtas na, hindi niya gustong manatili tayo na basta ligtas lang. Ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng mga taong ligtas o sa buhay ng mga taong nakakakilala sa Kanya ay magkaroon ng kumpletong kaligtasan, and that is the fullness of salvation. And what is that fullness of salvation? Ang fullness of salvation po ay yung full dependence sa Kanya. Yung full dependence mo, yung full surrender life. No fears, no doubts, no worries. Yung bang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng baby-like attitude, baby-like faith. Yung bang walang takot, walang katakot-takot. Kasi, ang kalooban ng Panginoon, ang nais niya ay magkaroon tayo ng isang mabuting pamumuhay, masaganang pamumuhay, at masayang pamumuhay. Kaya nga may spirit of love, may spirit of joy. Di po ba? Dahil gusto niya masaya. Sabi nga po sa Psalm 147 verse 3, He healeth the broken heart and bindeth up their wounds. Lahat tayo nangangailangan ng healing from emotional wounds. Ano ba yung mga emotional wounds? Ito yung emotional wounds, ito yung mga gawa ng kaaway sa paligid natin.
gawa ng kaaway sa bawat isa na kung saan ito yung madidistract ka talaga madidisturb ka. Katulad halimbawa, ni Teacher Irma, nag-worried siya. Bakit? Kasi mahal niya yung pamilya niya. But God did a way, made a way. Ano yung ginawa? Gumawa ng way ang Panginoon na magkasundo silang magkapatid muli at sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, ipinadama niya ang pag-ibig sa bawat isa. Ganon din po tayo. It is vital that we take advantage of what Christ has done for us. Napakalaki ng advantages. Bakit po? Ang kalooban ng Panginoon, to cast our cares upon the Lord. Sabi nga, di ba? Those who are heavily laden, I'll give you rest. Come to me, those who are heavily laden. Siya lang naman ang pwede nating tagpuan. All knowing that He cares for you, for us, and He wants to take those things from you. Sabi sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Unang-una daw po dapat nating gawin para maramdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon. Release those hurt. Pain, release. Fear, emotion, release into the hands of Jesus. Hindi mo naman kaya alis. Uy, Lies dyan, Lies. Kay Lord tayo pumunta. Hanging on to fear, hurt, and pain can actually block the healing power of the Holy Spirit in your soul. Kaya naman po, kung mapapansin nyo, pag may nagpe-pray, ang tagal. Bakit po? Kasi kwentuhan muna kami. Bakit po? Kasi kailangan ma-release muna yung dala-dala niya. Bakit po? Kasi kahit magbali-balintong kami dyan ng prayer dyan, kung ano-ano, hindi yan gagaling kung yan ay merong dala-dala sa pusong kabigatan. Yan po ang unang-una. Bakit po? Hindi kikilos ang banal na spirito. Ang banal na spirito ang kumikilos sa atin upang magkaroon tayo ng kapayapaan, upang magkaroon tayo ng kagalingan, at upang magkaroon tayo ng katahimikan. Ngayon, ang tanong, paano tayo magkakaroon ng kagalingan kung tayo mismo ayaw mong pagalingin ang puso mo na sugatan? Amen po ba? Hugot! May bumpanot, sorry. May bumpanet ba? Hindi panit, panit ang sasabihin ko. Bumpanet. Ano ba yan? Hindi ako nagsasalitang yun eh. Sabi nga po sa, okay, mga kapatid, konting silensyo. Sabi dito, Jesus paid the price for the healing of our souls. And that is true. And to set us free from bandages that we have come under the bruises that we receive. Actually, yun lang masalimot na dati nating pamumuhay, bruises yan eh. Di po ba? Yung masalimot ang di pa natin kilala ang Diyos na nangyayari sa atin sa buhay na yan, bandages yan. If you come to realize, naalala ko nung panahon na bata pa ako, malipang Actually, I came from a family of religious family. Meron akong 3 tiyahin na madre, isang mongha at 2 madre na nasa mission. Yung isang mongha po nasa St. Jude nakakulong. Kamay lang ang nakikita namin. At ang nanay ko nag-aanod sa simbahan ng Katoliko. Pero, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Mismo siya tumawag sa akin, anak, mali yung sistema ng pananalangin mo. Bakit? Kasi po mahal niya ako. At mahal niya tayo. Amen. Bakit masasabing hindi mahal? We are anointed. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me. Panghawakan po natin yan. Because He had anointed me to preach the gospel to the poor.
He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, bringing light to the blind, and to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Biri mo, ang daming ibinigay sa atin na anointing. Imagine that. Tapos nagmumukmuk tayo sa isang sulok dahil sa isang kasalanan o dahil sa isang sama na loob. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 11 verse 28 to 30, Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I'll give you rest. Take my yoke, sabi niya, take my yoke upon you and learn for me. I am meek and lowly. Totoo naman po And ye shall find rest. Sabi ito, unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Kumbaga, if you're going to look at yung picture na footprint in the sand, nakita niyo po yon. Yung unang aapak, di ba, 2 paa? 2 set ng paa. Kasama niyo lang si Jesus noon, inaakay ka. Pero, obserbahan niyo po, pagdating sa kalagitnaan, ilang paa na lang? Isang set na lang ng paa. Kumbaga 2. Yung unang lumalakad, 4. Nung una, numalit pa ako, hindi ko ma-realize yun 4 na paa ang lumalakad. So, dalawang tao, ibig sabihin, 2 tao yung nag-i-step. So, ibig sabihin, inaakay ka ni Jesus. Pero nagulat ako, bakit nung napalagandang galagitnaan na wala na yung isang paa, ibig sabihin, iniwang ka na ni Jesus? No. Jesus is carrying you already. Siya na ang nagbubuhat sa'yo. Na ibig sabihin, hindi ka niya iniwan. Dahil yung tagal ng journey mo, mapapagod ka sa paglalakad. Imagine ang layo ng journey yon. But God did not allow you na matapos mo yung journey yon. Ibig sabihin, kineri ka niya. Nasa kalagitnaan na, hawak, karga-karga ka na niya. Ganyan ang ginagawang pagmamahal sa atin ng ating Ama. Jesus is telling us to come unto Him and give Him our heavy burden. Come unto Him. Give Him our heavy burden. Bakit po? Allow your painful emotions to be released as you give them to the Lord. Okay lang pong umiyak, humagulgul, and let the emotions come out. Yes, alam niyo kung bakit? Tears. Yun ang outlet, tears. Tears ang outlet, pinakamagandang outlet. It's okay to cry, sob, and let the damaged emotion come out as they are given to the hands of the Lord. Pag hinold mo yung pain at hurt, magpiprevent lang yon sa sarili mo para gumaling ang puso mong sugatan. You have to be released. Or you have to release it. Bakit? Pag inirelease mo yan, tandaan nyo, that's the time na papasok ang spirit of healing sa buhay natin. Sa buhay mo. Sabi nga sa James 5:16, confess your faults to one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Totoo po yun. Ako po, kahit po na nagpe-pray po, ginagamit ng Panginoon, kailangan ko rin po ng panalangin. Kaya po talaga, pag medyo pagod ako at talagang hindi na maganda ang pakiramdam ko, tinetext ko mga intercessors, please intercede. Napakatindi po ng sakit ng ulo ko. Napakatindi po ng sakit ng tiyan ko. Please intercede. Lahat tayo nangangailangan ng prayer. It doesn't mean na naglilayas ka, na matapang ka, kaya mo na lahat. No! Lahat tayo nangangailangan ng Diyos at nangangailangan ng pag-ibig niya. If you can find a person to confide it can be also helpful to share your burden with them. Pwede kang magbigay ng testimonya
Nung panahon, nung ako'y ganyan din, nararamdaman ko yung nararamdaman mo kasi pinagdaanan ko na rin yan. Katulad ng shinare ni Sister Tess sa pamangkin niya na may colon cancer, 4th stage. Anong una kong sabi? You don't look like a 4th stage cancer. Sinabi ko, nagulat siya. Bakit po? Galing ako sa 4th stage cancer. Hindi ganyan ang itsura ko. Kalbo na ako ng kalahati noon. At talagang mukhang tisik ako. Na nung nag-chemo ako, bigla akong lumobo. Yung taba ko ngayon, dobleng taba ko noon. Namanas ako noon. Kaya sabi ko, hindi ganyan. Ang ganda-ganda pa ng katawan niya. Kako, hindi ganyan. Kako, may 4th stage cancer. Kaya, alam ko kasi naranasan ko eh. Kaya, you can share your pain with your fellow brother or sister. Yung testimony mo, bakit? Makakatulong yun na magumaan ang puso niya. Nagumaan yung pain na dinagdadaanan niya. Kasi, iisipin niya, siya nalagpasan niya. Ako kaya? Ba't di ko malalagpasan yun? Amen po ba? Amen. Next, we have to realize the love of God for you. We have to realize the love of God for us. This will help you, makakatulong po ito, para ma-open up and receive the healing. Knowing the true nature of Heavenly Father, actually po, akala lang natin ang God the Father is very straight. Totoo po yan kasi sa Old Testament pag nagkasala ka, tutumba ka na lang Sa Old Testament, tumayo ka sa pulpit na may kasalanan ka, tumba ka na lang. Ganyan po nung araw. Pero ang true nature ng ating Heavenly Father, hindi siya magbibigay ng kanyang bugtong na anak kung hindi niya tayo totoong minamahal. Kahit sinong magulang, kaya ba nating ibigay ang ating bugtong na anak para lang magpapako sa krus? No, but the Heavenly Father, tinulungan niya tayo na magtiwala sa Kanya. Paano? Ibinaba niya si Jesus sa lupa. At siya mismo nag-open ng way. Katulad ng pinangako niya, pagkatapos ng Noah, hindi ko na uulitin muli gunawin ang mundo. Na kahit na alam niyang makasalanan ng mundo, anong ginawa niya? Yung anak niya ibinaba niya rito. Nagpakumbaba siya. Tunay na grabing pagpapakumbaba. Bakit? Inabot niya tayo. Kasi hindi natin kaya abutin yung standard niya Dahil talagang grabe. Holy ground nga yung kanya Kahit nga doon sa kanyang pulpito, holy ground. So hindi natin kaya abutin ang standard niya. But then, ang ginawa niya, tayo ang inabot niya. At sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, naabot niya tayo. At sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na ipinako sa krus, unti-unti niya tayong itinaas. Amen po ba? After, sabi nga sa Romans 8:32, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung yung bugtong na anak nga po niya na ibigay niya what more pa kaya ang lahat ng kailangan natin sa buhay? Hindi pa niya kayang ibigay? Amen. So, after Christ has suffered and died for us, bakit pa natin i-withhold? O bakit pa mawi-withhold ang healing ng ating mga wounded souls? We can confidently open up sa totoong Diyos. Yung best interest lang natin sa ating mga isipan is to have the intimate communication at intimate relation sa ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, we are loved by God. Not because of what you've done or what we've done, but because of who you are and who we are. Minahal niya tao, hindi bilang mga ginagawa natin.
Hindi dahil sa mga marami tayong binibigyan o marami tayong tinutulungan. Hindi po doon. Minahal niya tayo dahil tayo ay tayo. Sabi sa Romans 5:8, God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Imagine, kahit makasalanan tayo, talagang dahil sa kasalanan natin, naawa siya sa atin, yung habag niya, kaya ipinadala niya ang anak niya. Dahil ayaw na niyang ulitin na gunawing muli ang mundo. Sabi ng Panginoong Jesus, the greatest love a man can show for his friends is when he lay down his life for them. Ngayon ba, kaya ba nating ialay ang buhay natin sa isang kaibigan? Yun, asawa ko. Jesus laid down His life for us. That is how valuable and dear we are to Him. Talagang inano niya yung buhay niya sa atin eh. Imagine, parang sa literal na pag-iisip ako siguro hindi ko kaya yun eh. No? Yung anak mo, magkasakit nga lang anak mo, tarantampupot ka na eh. Yung pa kaya makita mo yung anak mo, ibibigay mo. Parang ang hirap. Pero ang Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa atin. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Si Jesus lang yun. Alam niyo po ba na mahal tayo ng Diyos? That the same love na katulad ng pagmamahal niya kay Jesus. Totoo ba yun? Totoo po ba yun? Na mahal tayo ng Diyos Ama, katulad ng pagmamahal niya sa Panginoong Jesus? Amen! John 17:23. I in them, and thou, maganda, sige, sa Tagalog ako titingin. John 17, Juan 17:23. Ayan. Okay? Sabi dito, sa Tagalog, John 17:23. Okay? Sabi dito, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y inibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Si Jesus po may sabi niyan. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, ng Diyos Ama sa kanyang Diyos anak, ay katulad ng pag-ibig sa atin. Di po ba napakasarap pakinggan? Kailangan po nating ma-realize that our Heavenly Father ay may ganong klaseng pagmamahal. Without knowing the love of God for us, we cannot filled with His fullness. Kung hindi mo alam ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng fullness of salvation niya. Ang kailangan mo lang, mapag-alaman mo sa puso mo, hindi, mahal ako ng Diyos. Kahit na nagkakaganito ako, alam ko mahal ako ng Diyos at hindi niya ako pababayaan. Kahit binabato na ako, tandaan nyo, ang taong mabunga, binabato. Bakit po? Di ba po yung mga puno ng bayabas, puno ng mangga, bang gaganda? Ang mga bata, paghulog, akin yan. Akin yan. Ganon yun. Pag ikaw mabunga, tandaan mo yan. At pag ikaw ay nasa Panginoon, kasama na dyan ang persecution. Subalit merong pagkakataon, inaalaw ni Lord na mangyari sa buhay mo yan. Hindi galing sa Panginoon ang lahat ng pagsubok na yan. Yan ay galing sa kaaway. Look at the story of Job. Si Job, he is a very righteous man. Tama? Nagpaalam pa si Satanas sa Panginoon eh. Anong sabi ng Panginoon? Sige, bigyan mo lahat ng gusto mo dyan. Kunin mo na ang katawan niyan, pero akin ang kaluluwa niyan. Because God knows your heart.
Alam ng Panginoon, anak ko ito. At nakaantabay siya sa lahat ng pagsubok mo. Hindi ka niya pababayaan. Sabi nga sa Ephesians 3:17-19, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Ang sarap pong isipin, di po ba? Imagine, si Kristo Jesus ay nasa puso natin. Kaya wag nating pabayaan magbara yung puso natin. Kasi po, si Kristo Jesus ay nasa puso natin. Pag nagbara yan, hindi makakakilos ang Holy Spirit. Gusto niyo ng sample? Kailangan ko ng 5 tao rito. Okay, Bea, dito ka, anak. Eto ka. Ang puso mo ito. Maluwag, di ba? Malaya siyang nakakaupo. Sige, halika yung dalawa. Yan. Pwede dali mo rin yung bag kung gusto mo. Okay. Upo ka rito, anak. Upo ka rito. Sige, upo. Eto yung dalawang problema niya. Kumusta ka na? Mabigat. Okay. Inipon pa niya. Puso siya, puso. Dalawang problema. Okay, halika rito. Kayong tatlo, halika kayo. Halika. Ikaw dito. Tatlo, 1, 2, 3. Parine. Upo. Dito, upo. Sige. Okay. Ito po ang puso. Ito yung mga katakot-takot na problema at sama ng loob, galit sa mundo, galit sa tao, lahat ng galit. Kumusta ka na? Mas mabigat. Mas mabigat. Nakakahinga ka pa? Medyo lang. Medyo pa siya nakakahinga, pero pigil na yung puso niya. Daddy, hili ka rito. Sige, maraming salamat, actors and actress, ha? Yan po ang puso natin. Di po ba ang sakit? Mabigat. Kaya, isipin na lang po natin, kung tatabunan natin ng puso natin, makakakilos pa kaya ang Panginoon sa buhay natin? Hindi na po. Yung pag-ibig ng Panginoon, hindi mo na mararamdaman dahil puro galit na sa puso mo, hindi na siya makakilos. So, mangyayari, manghihina ka na manghihina yan. Manghihina ka na. Kailangan isipin natin. Next, realize God's will for your mind and receive it. 2 Timothy 1 verse 7. Ito, favorite ko pong verse 2 For God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Kaya po talaga, pag masakit ang ulo ko at medyo meron akong iniisip, hindi ako natatakot. Lord, alam ko, binigyan mo ako ng ng karapatan. Binigyan mo ko, you come to me, not for the spirit of fear. So why should I fear? But the spirit of love, power, and of a sound mind. Di po ba? Ang salita niya ang ating gabay. Ang mga salita niya ang pinangahawakan natin. Ang mga salita niya ang ilaw natin. Okay. Tungkol sa abuse, trauma, hurt, pain, and all works of the devil, Jesus come to destroy the works of the devil and restore His children to the fullness to which He created to them to fulfill when Jesus was here on earth. Actually, nung dumating po si Jesus dito sa mundo, ang purpose niya, makalaya tayong lahat. Subalit kung minsan, matigas talaga ang ulo natin, matigas ang heart natin,
ang pinaiiral natin ay emotion. Our spirit is willing, but the flesh is weak. Ang pinaiiral natin ay ang damdamin natin. Subalit sabi sa Acts 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So ibig sabihin, kaya tayong pagalingin ng Panginoon. In all aspects, all things are possible to God. So why you worry? Kanina po, nabibless talaga ako doon sa pamangkin ni Sister Tess. Bago kami naghiwalay, ando na sa mukha niya yung liwanag. And in fact, ang unang pag-uusap namin, iiwanan niya yung unit niya dito sa annex. Unang pag-uusap namin, hindi pa siya napag-pray. Nung may pag-pray na siya, hindi ko na po bibitawan yung unit sa annex. Dito na ako mag-church every week. Amen. Hallelujah. Praise God. Ganyan kabuti ang Panginoon. Dahil pinadama sa kanyang pag-ibig ng Panginoon eh. Jesus' desire for you is to heal your broken heart and set you who have been bruised at liberty. Kalayaan. Kapatid, kalayaan. Diba? He wants to restore your soul, our soul, from the damage that has been done for you. Alam nyo, ang kaaway talaga, ang gusto niyan, basagin ka, ang gusto niya, sirain ka, gusto niyan, malugmok ka talaga. Yan ang kaaway eh. Yung trabaho niya eh. Tormenting, torturing. Yan. O ngayon, paano tayo magkakaroon ng kalayaan? Next, extend forgiveness towards those who have hurt you. Mahirap magpatawad. Sobrang sakit talaga ng ginawa niya. Mga kapatid, unforgiveness will hinder or block the healing power of the Holy Spirit. Sa lahat po na pinapanalangin ko, yung po lagi kong sinasabi. Lagi kong sinasabi, kahit po magtutuwad tayo mag-pray dito, kung hindi nyo po patatawarin yung mga kaaway nyo, hindi po papasok yung healing power ni Lord. Alam nyo po ba, through my experience, pag nakapag-release po, alam nyo, hindi na po tumatagal yung prayer. Automatic po. Parang gumaan po yung dibdib ko. Ganun kagad. Kasi po, na-bind na yung na-bind yung spirit na nagbibigay ng bigat sa puso mo na nag-separate sa'yo from God. Actually, God is with you. The healing is there. Only, nagkakaroon ng blockage dahil because of unforgiving. Pero pag nirelease mo yung forgiveness na yan, release agad ang feelings na yan. Naangga mangyayari, makakalaya ka. Ngayon, kung sino man yung kaaway mo na yon, na nirilisan mo, sinabi mo, I bless them, Lord, I forgive them, Lord, bless them with a compassionate heart. Maniwala kayo, hindi pinatatahimik ng Panginoon yun. Totoo yan, hindi pinatatahimik. Ikaw, panatag na panatag ka with matching, maniwala ka. Yung kung sino man yung kaaway niyo, sinisilihan niyo ng Holy Spirit. Tandaan nyo, ang sabi ng Panginoon, the vengeance is mine, not yours. Di po ba? Ang gagawin lang sa'yo ng Panginoon, ang Holy Spirit, the healing will flow. And what else? Forgiving power can heal and restore your soul. Lahat, pagkatao mo, itatransform niya. Buhay mo, babaguhin niya. Ano pa? Ang blockage ng blessing mo, mawawala. Blessings will flow like a river. Number 1 po, ang unforgiveness. Siya po ang deadly poison na nagpapahiwalay sa tao from God. God's forgiveness in our own lives give us over to tormenting spirits. Pag sinabi mong pinapatawad na kita at yan ay galing sa puso,
sabayan mo na rin, Lord, patawarin mo ko dahil nagkimkim ako ng galit. Meron akong napag-pray nun. Napag-pray na, no? Nag-release na ng forgiveness. At sabi niya, pinoforgive na rin, nag-release na siya ng forgiveness sa tao. Mami, bakit ganito pa rin ang feeling ko? Parang ano pa rin ako, mabigat. Tsaka parang walang pagbabago. Ang una kong tanong, nakahingi ka ba ng forgiveness kay Lord nung nag-release ka ng forgiveness sa taong nagkasala sa'yo? Oo nga po pala, no? Hindi pa pala ako nakakahingi ng forgiveness. Yung pagtatago mo lang sa puso mo ng galit, that is a sin. So we have to ask forgiveness also from God. Consider this concerning the deadliness of unforgiveness and bitterness in your lives, in our lives. Kasi po, pag may unforgiveness ka, start na po yan ang pagiging bitter sa buhay mo. Magiging bitter ka sa buhay mo. Katulad po ng ito ang puso natin dapat walang laman. Bakit po? Para malayang kumikilos ang Holy Spirit sa buhay natin. Konting tampo, tumitiklop yan. Inalagaan mo, naging galit, tumiklop yan. Inalagaan mo, naging suklam, tumikom na yan. Pero meron pa, okay? So, inalagaan mo, hindi mo pa rin nire-release. Sa halip, tinreasure mo yung galit mo, ninurture mo yung galit mo, tumikom na siya talaga. Ano po yan? Sumpa na yan. Kasama ka na sa sumpa. Bakit po? Wala nang pwedeng galawan ng Holy Spirit. Yung nasa galit pa lang siya, nakakagalaw, meron ka ng conviction, anak, patawarin mo na. Pero sabi ng utak mo, hindi, grabe yung ginawa niya sa akin, hindi ko siya mapapatan. Anak, patawarin mo na. Maawa ka. Patawarin mo na, sabi niya. Pero hindi, matigas ka pa rin. Tumiklop na siya. So, nakakapag-move pa ba ang Holy Spirit? Wala na. Kadiliman na ang puso umiiral sa'yo. So, the tendency, malaya nang kumikilos ang kaaway sa buhay mo. Huwag natin bigyan ng chance ang kaaway na mag-move. Open our heart. Pag binukas natin. Sabi nga sa Matthew, as we can see, unforgiveness will block God's forgiveness from operating in our own lives. Inner healing requires God's forgiveness. Inner healing. Ano po yung inner healing? Ito yung hinuhugot na galit dyan sa puso mo. Bakit po huhugutin? Kasi hindi lang simpleng galit, grabing galit talaga na naglilid sa buhay mo sa pagkawasak ng pagkatao mo. Unforgiveness will put us into the hands of tormenting spirit. Ito po yung pinaka-lasting na pwede nating seeking healing for our souls. Hindi pa po enough yung basta magpapatawad ka lang. Kung hindi total out ng i-uproot mo yung inner wound mo dyan. Kasi inner wound na yan eh. Kasi pag hindi po yan natanggal, ang mangyayari, separation from God and defiles you spiritually. Yun ang mag-move sa buhay mo. Puro negativity, puro infirmity, puro iniquity. Lahat na ng mga TY. Lahat na mayroong T. Okay? Sabi dito, sa 1 John 2 verse 11, but he that hated his brother is in darkness, and walketh in darkness. Maliwanag. Ang sino man daw nagagalit sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman. And knoweth not whither he goeth. Hindi niya naintindihan kung saan siya patungo because that darkness had blinded his eyes. Yung kadilimang yon, nagsasara sa kanyang mga mata. Ng katotohanan. Ano yung katotohanan? God loves you.
Hebrews 12:15, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Ano pong sabi dito? Absolutely daw. Essential daw po to release the feeling of bitterness and unforgiveness. Ito daw ang kailangan nating i-release in order to fully receive the healing for our soul. Soul, ito po yung will, mind, at ang kaisipan natin. Forgiving others will welcome the healing power of the Holy Spirit into our lives. Imagine, nandahil lang sa unforgiveness, nasira ang buhay mo, nawasak ang buhay mo, nawasak ang pagkatao mo, nawasak ang sarili mo, nawasak ang pamilya mo. Hindi naman yan ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin eh. Realize mo who you are in Christ. I-realize mo yung identity mo bilang anak ng Diyos. Hindi na natin dapat pag-isipin na ikaw ay new creation dahil Kristiyano ka eh. Pinalaya ka na sa kadiliman ng Panginoon. Pinatawad na tayo sa kasalanan. And freedom and healing ay nasa sa atin na. Ngayon, bakit meron pa ring mga karamdaman? Bakit meron pa ring mga sakit? The blood of Jesus shed for us already here. Tandaan natin mga kapatid, stop feeding on lies of insecurity, guilt, and pain. Kinuha na ni Jesus yung pain natin eh. Am I right? Sabi, meron akong kwento rito. Yung tatay ko po uses the story of two men. Whichever one you listen will crowd to the other one not. Meron daw dalawang tao na nilalapitan siya at yung isa nakikinig sa kanya, yung isa hindi. Ganon din po yun sa katotoong buhay natin. Concerning God's voice and devil voice. Ang God's voice, anak, itong gawin mo. Punong-puno ka ng galit, ha? Sabi ng devil's voice, siya na nga ang gumawa sa'yo ng kalukuhan eh. Patatawarin mo pa? Sabi ng Panginoon, anak, magpatawad ka dahil ikay pinatawad ko. Hindi masakit yung ginawa sa'yo eh. Ano po ang dapat natin gawin? Resist the devil. Submit to the Lord. Resist the devil and he will flee from you. Amen po ba? The Holy Spirit gave you a powerful revelation. You need to be discerning the voice of the devil. Kailangan ma-discern natin kung ano ba yung bulong na yan, kung yan ba'y galing sa demonyo o galing ba yan sa Diyos. It is your responsibility not to give any consideration. Responsibilidad po natin yan na wag nating entertainin, wag nating isipin ang mga negative thoughts sa buhay natin. We have to pay attention. Bakit po? Yung mga words nila, slightly different lang. The same exact message. Totoo eh. Sabi ng Panginoon, magpatawad ka na kasi pinatawad kita. Totoo po ba? Totoo. Ang sabi ng demonyo, grabe yung ginawang sakit sa'yo eh. Papatawarin mo pa siya. Di ba sakit na sakit ka na nga dyan? Niloko ka. Totoo. Totoo. So, the same exact message. But, you have to realize, ano ba dyan ang totoo? Our God is a positive God. And He will never dictate you. He will never tell you any negative thoughts. He will never give you any negative thoughts. Our God is always positive. At ayaw niya ng negativity. Walang nega ministry sa Panginoon. Purong positive ministry yan.
So, you have to realize it is absolutely vital that we not listen or pay attention to the voice of the devil or to the voice of the negative thoughts or to the voice of any negative thinking. God's words tells us that we need to be taking every thought captive to the obedience to Christ. Every thought daw. Sabi dito sa 2 Corinthians 10 verse 4, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Totoo po yun, di po ba? Kasi meron tayong mangyayari sa puso natin condemnation versus conviction. Sino ba ang pwede lang magbigay sa atin ng condemnation? Demonyo. Ang banal na espiritu, magbibigay yan ng conviction. Pero, He will never condemn us. One thing you look out for this condemnation, unang-una, fear. Yan ang unang ibibigay sa'yo. Doubt. Worries. Yan ang unang-unang ibibigay sa'yo. Yan ang unang-unang sasabihin sa'yo ng demonyo. Pero, ano pa? Iko-condemn ka niya. Yan, kasi katangahan mo. Yan, binigyan mo pa siya ng pagkakataon. Yan, lahat ng paninisi. Yan ang condemnation. Now, paano natin makikita ang Panginoon na nakikita niya tayo? Simple lang. Before forgive others, you forgive first yourself. Forgive mo muna sarili mo. Kasi, na-forgive mo yung others, hindi mo pa na-forgive yung sarili mo. Ang mangyayari, okay, forgiven na yung others, magbabalik-balik. Ang tanga-tanga ko talaga, ba't pinatawad ko pa yan? Hindi ko man dapat talaga, hindi ko siya pinatawad, ba't pinatawad? Sarili mo na naman ngayon ang kinokondemn, no? Balik na naman ang condemnation. Forgiving yourself is a vital step na pwede nating gawin to seek inner healing. Para magkaroon tayo ng inner healing, we need to love and appreciate. Appreciate mo yung sarili mo na ginawa ka ng Diyos bilang isang tao, na ginawa ka ng Diyos bilang isang matalino, na ginawa ka ng Diyos bilang isang maganda. Bakit mo iko-condemn ang sarili mo? It's vital to see ourselves kung sino tayo kay Kristo. Anak ako ng Diyos, ba't ko dapat apihin ang sarili ko? Anak ako ng Diyos, ba't ko iisipin yung past failures ko? Pinatawad na ako ng Panginoon. Kasi po, ang kaaway, ang unang ibabalik sa isip mo, oy, dati kang ganito, oy, dati kang ganon. Tama po ba? So, don't give any reason para magbigay siya ng alaala sa nakaraan. Lagi mong sasabihin, hello, pinatawad na ako ng Panginoon ko, kaya wala ka ng pakialam sa buhay ko. You have, pag kinontinue natin na ibit natin yung mga nakaraan natin, balik-balikan natin, after Jesus' blood has washed away yung mga kasalanan natin, then in reality, you are living in a lie. You are denying the very work of the cross. Denying the very work of the cross. Sabi nga dito sa Romans 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang sarap pong pakinggan, di po ba? We have peace with God through Jesus Christ. Ang kapayapaan ay sumasa atin through Jesus Christ. So ano pang dapat nating isipin? Tandaan natin, sabi ng Panginoon, ang sino mang hindi magpatawad ay hindi rin patatawarin ng ating Amang nasa langit. Subalit, ang sino mang nagpapatawad ay patatawarin ang lahat ng kasalanan ng ating Amang nasa langit. Gusto ba ninyong hindi tayo patawarin? Gusto mo bang hindi ka patawarin? Okay, dito tayo magtatapos. Unang-unang gawin,
para makalaya sa inner wounds na yan. Sabi nga, how can we feel the love of God if we are not inner healed? Because the love of God can be felt through inner healing. Now, ano daw ang gagawin? Go to the pain. Pumunta ka sa pain. Emotional wound mo na nasa sayo. Alamin mo sa puso mo. And confront mo yan. Hoy, mahal ako ng Diyos, ba't nandiyan ka? Lumayas ka dyan. Lord, ayoko nitong nararamdaman ko, Lord. Tanggalin mo to, Lord. Baka anong magawa ko sa sarili ko, Lord. Tanggalin mo tong galit kong ito. Patanggal yan. We have to know that Jesus has paid for our emotional wounds, hurt and pains and sorrows. Sabihin mo sa inner hurt, painful memories and emotional affliction, to live in the name of Jesus. In the name of Jesus, ayoko sa'yo, lumayas ka dyan. Lord, gawin mong maayos ang puso ko, Lord. Ayoko nito. Tanggalin mo ang lahat ng negative sa katawan ko, Lord. In Jesus' name. Actually, you can do casting out. God has given us the authority. Sabi sa John 14:12, for those who believe it on me, all the works that I do, you can do also. Much more than that you can do because I'm coming to my Father in heaven. So, all the works that I do, ano sabi ni Jesus? Magagawa din daw natin. So, kung kaya ni Jesus na mag-laying hands, kaya din natin mag-laying hands dahil yan ang kanyang utos. So, ano pang pagdududahan natin? Si Jesus removed those things from you. Remove all the pains. Instead, pag nagpe-pray tayo, lalo na yung may mga kabagatan, ito po, ginagawa ko to. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagsubok. Dahil alam ko, pinatitibay mo ako. Thank you, Lord, sa mga pains. Alam ko, Lord, pinatitibay mo ako. Thank you, Lord. Hindi ako natatakot kahit wala kaming pera, Lord. Alam ko, you will supply everything. Gusto ko lang i-share sa inyo itong testimony. Sige, paliwanag nyo kung paano nagkaganon. Nung panahon po na bakasyon, syempre, walang allowance. So, naghintay kami ng mga enrollees, so wala pang allowance. Ang Panginoon talaga, ilalagay ka sa lugar na kung saan ipoprovide niya ang lahat. I keep on praying kasi talagang napakabuti ng Panginoon dahil merong tumutulong sa amin for provision. Pero syempre, dumarating sa panahon na wala ka kahit isang kusing. Hindi kami natatakot. What we are doing is we are praying. 11 o'clock po yun ng tanghali. Ako yung nagpe-pray. Lord, I know you're going to provide everything for us. Sabi mo, isusupply mo lahat ng pangangailangan namin. Narito po kaming mag-anak. We as a family, we will serve you, Lord. Sabi kong ganon. Na during that time, meron na rin pala siyang kinakausap. Tulog. Ginising. Sabi ni Lord sa kanya, hello, bangon ka anak. Mag-grocery ka. Bangon naman yung tao. Pag bangon niya, yes, Lord, ikaka-grocery ko lang kahapon. Sabi nung kasama niya, hindi daw yun. Hindi tayo mag-grocery. Mag-grocery lang tayo, pero hindi para sa atin, para kay Mami Marge. Bangon sila alas 11 ng tanghali. Kauuwi lang nila ng alas 7 ng umaga at natutulog alas 11 ng tanghali. Ako nagpe-pray. Siya ginigising ng Panginoon. Alas 12:30, nakaprepare na ako para umalis ng bahay. Kasi may discipleship pa kami noon eh. May discipleship, that was April. May discipleship kami alas 2. Dinidisciple ko yung new batch ng youth. May dumating. Hello, Mami. Uy, saan kayo galing? For delivery. Sabi pang ganun. Isang box, ang laki po ng box. Ano yan? Saan galing yan? Ay, naku, Mami. Natutulog ako. Ginising ako ni Lord. Bakit? Imagine, 11 o'clock natutulog ka sa harapan ka, uuwi lang namin. Galing sa biyahe, 11 o'clock ginising ako ni Lord.
Ano sabi sa'yo? Ipag-grocery daw kita. Ayan. Saksi po, yung may-ari ng bahay namin, dumating yung grocery, punong-puno. Toyo, suka, ano pa, sis? Lahat. May bigas, may sabon pa, merong mami, may dilata. O, paano nyo papaliwanag yon? Nag-pray lang ako. Ganyan ang Panginoon, ang pagmamahal niya. Ang gusto lang ng Panginoon, fully surrendered tayo sa Kanya. No doubts, no pains, no worries. Tandaan nyo yan. If you are not a believer in Christ, then I would rather recommend you confront evil spirits until you do. Resist. Kasi kung ako nagmukmok, walang pera, walang pagkain, magsi-self-pity ako, ano mangyayari sa akin? Madadown ang spirit ko. Hindi. Bakit? Mga simple na lang po yan sa mga pinagdaanan namin nun eh. Grabe nun talaga, pero pinatibay kami ni Lord. Pinatibay ako ni Lord. Kaya, ang Panginoon, wag po tayong susuko. Once God allows, hindi sa Panginoon galing ang pagsubok. Hindi sa Panginoon. Sa kaaway po yan, sa demonyo. But God only allows those things to happen because God has a better plan for you. God has a new plan for you. Or God as something wants to change something sa'yo. Kung minsan napakahirap intindihin, pero in the end, kung ikaw mag-a-abide ka lang sa kalooban ng Panginoon, makikita mo, nagpo-flow ka, ang sarap palang mabuhay kasama niya. The next step, you have to submit. Instead, Lord Jesus, I love you. Thank you for bearing my burden on the cross. I ask that take this inner hurt, painful memories, and emotional wounds from right now. I submit them to you and accept you in peace in place of those things. Ikaw na mismo, pwede kang mag-deliverance sa sarili mo. Isuko mo yan. Lord, sinusuko ko yung galit na to, Lord. Ayoko nito. Tanggalin mo to sa pangalan ni Jesus. Lord, tulungan mo ako, Lord. Igano mo yung sarili mo. Lord, let your Holy Spirit flow freely upon me. You can do that. You can deliver. The next step, seek deliverance from the Holy Spirit. And you will see. If God will ask you, okay anak, cry. You will start crying without your knowledge. Tumutulo na lang yan. Okay anak, release. You will start groaning without your knowledge. Ganyan na lang yan. Di mo na maaalam. And then, God will tell you, okay anak, I will comfort you. You will try to find out, ang luwag na pala ng puso mo. Delivered ka na. Ganun lang po, simple. A simple self-deliverance prayer. Pwede pong sabihin natin sa ganitong paraan. I now come against, makinig po ha, yung mga sa sarili nyo. I now come against any unclean spirit that is influencing my mind. Tinatalian ko ang lahat ng unclean spirit sa buhay ko. Spirit of iniquity, spirit of infirmity, spirit of negativity, tinatalian ko kayong lahat dyan. Dinatapon ko yung sa Hades in Jesus' name. Wala kayong karapatan sa akin sapagkat ako ay anak ng Diyos. Yung mga simpleng panalangin po yan, tingnan nyo, very powerful yan. You command. Sabi ng Panginoon, cast them out. So, it's God's word, cast them out. So, we have to cast them out. Just as simple as that. Brothers and sisters, siguraduhin po natin na ang puso natin ay panatilihin nating payapa. Panatilihin nating malinis. Ngayon,
Yung mga gusto ng kalinisan ng puso at may kabigatan, inaanyayahan ko po kayong tumayo lahat. At tayo po'y manalangin sa Panginoon.